ito na yung feeds natin, oh. Long time no see lagi, Brad. Ha? Naman ko'y anay. Ha? Na ko'y anay. Asa to? Tulo. Atong ibili nimo? Sura ni nagkuan ko, nag-vlog. Mulayat. Sud na mo ko to kay Katul. Kailan ba? 8160. Piso. Oh. Dagko ano. So yan, makabagas dumating na yung ating order na feeds. Oh. Dagko ano. So yan, makabagas dumating na yung ating order na feeds. Dili lang, siguro po so. Kanang mag-anay ra ko. Isod. Kuan na kanang ako sang kay akong i-observe kung asa ko makakita. Kwarta. Na may kita ang patining pero murag gauli murag giuli ra sa imo ang hago ba. Tan-aw nga ko ning kuan inahin. Daga man ang ingon nindot ko nung mag-inahin. Yan naman daw mo'y technician sa bimig nga libre. Siya mo inject ana. Tanan. Feeding guide. Target anang kuan god. Target anang anay nga mo kuan di ka sa usa ka tuig. Ano na siya god. Kaduha ka tulo. Kinahanglan mo anak na siya sobrang hapo. Pwede na mo anak sobrang hapo. Mga anak walo siya malkansin na. Pero kanang technician sa bimig bay kay kanang unsa na sila pangayoong baktin or ako ray mohatag nila. Irado na sa pagka-technician. Part na sa pag Pero na lang ginani mo mohatag og tips sila aron. Dito na. Daw ni ka pero. Diba? Hindi ka na ro tawag mo. Dayon kay. Ay ko ka mo na sila. Gamay ka ng technician ng bimig guys. Libre pagkatambal tanan. Recommend. Maayo matuingon to imong katong orderan. Mabitan ni busog ng tungod sa inyong kuan. So yun mga kabagis, dumating na yung feeds. So sa mga nagtatanong ngayon, so Hog Grower, Ultra Pack, and then Bimig Expert. Ito yung sako sa Bimig Expert na grower. So as of the moment, gino-grower natin sila kasi hanggang 5 to 6 months pwede pa yan i-grower daw, sabi ng taga-supply natin ng feeds at yung ano mismo technician nila. So minimix ko pa rin yan mga kabagis. Magmi-mixing pa rin tayo para ano siya. Hello Marcus. What's that? Wow. Papa. Hello. Kabagis. Kabagis vlogs. Kabagis. Kabagis. K oh. Pwede okay ra ninyo i-upload ta mo sa Kabagis. Dugay na akong kuan video.
Yan, magbayad na tayo kabagis, no? So yan, ang bawat isa, just to give you update, no, yung prices nila ngayon sa bawat sako is nasa 1,420 yung ultra pack na grower, and then nasa 1,240 yung Bimig Expert grower. So kung tutuusin mga kabagis, mura lang dito sa amin, no? Kasi magbayad muna tayo mga kabagis. Marami na po akong mga kasamahan na nagtatrabaho ng mga factory o yung mga gumagawa ng feeds. So yung mga brand, iba't ibang klaseng brand ng mga feeds yung ginagawa nila. And then sabi nila mga kabagis is yung mga feeds mismo may halo ng limestone yan. Kasi yung limestone mismo as ingredients sa feeds, yung tama yung pagpa tibay ng mga buto ng mga baboy. So, ibig sabihin, kung nagpakain ka ng feeds, no need na nalagyan mo yung limestone yung mga pakain mo sa mga baboy mo. Kasi feeds mismo, mostly, no, mayroon na yung limestone na kasali. So, ang tanong doon, maganda bang gamitin? Ang sagot dyan mga kabagit, hindi yes or no, kundi depende. Okay? Maganda siyang gamitin. Ang sagot depende, kasi kung ang pakain mo naman is darak or yung mga durog na mga mais, no, yung mga halo nagmi-mixing ka ng mga feeds tapos lagyan mo ng ganun, siguro pwede yon. Okay? Pero kung sabihin nating feeds, pure feeds ka, tapos maghalo ka pa ng limestone, baka masobra na yung kinakailangan na amount of limestone na makain sa ating mga baboy, which will cause trouble or problem sa ating mga alaga. So yun ang aking sagot mga kabagis. Hindi advisable na tayo lang yung magmi-mixing dyan kung hindi naman natin alam kung magkano at ilang gaano karami yung dapat nating ilagay. Kasi mismo yung paggawa ng mga feeds, hinahaluan na nila yan. So yun yung sagot ko. Kung nag-feeds ka, kahit anong brand yan, hindi na necessary maglagay ka pa ng limestone. However, kung nag-organic mixing ka, yung organic food, yung mga palay, yung mga darak, no? Kasi ano yung sa palay, and then yung durog na mais, then posible pa na pwede mong lagyan yan. Pero hindi ko lang alam kung gaano karami, kasi nga wala tayong idea kung gaano karami yung dapat ilagay, kaya hindi siya, mayroon siyang precaution, mayroon siyang dapat na i-consider mga kabagis kung magamit tayo niyan. So I hope nasagot ko yung tanong ninyo, and sa ngayon mga kabagis, bumibili tayo ng feeds kasi nga nakabenta tayo, no. I-make sure natin na mayroon tayong pondo na feeds para hindi tayo mahirapan, kasi matagal-tagal pa yan, 7, 8, 9 months, no, ang hintayin. Nasa 4 months pa yan yung ating mga gawing inahin. So mahaba-habang yan kabagis, mahaba-habang intayan at papakain yan ng baboy. So yun, maiba tayo ng maiba kong topic na gustong i-discuss sa ating lahat. Yung shout out lang sa mga middleman, no, yung mga bumibili ng mga baboy natin. Dito kasi sa amin sa Cebu, hindi ganun ka mga kabagis stricto when it comes to selling pork meat dito sa amin. Kasi ang ginagawa ng karamihan ng mga middleman na mayroong mga station or mga area, doon sila mag chop ng mga meat, tapos binibenta nila sa mga tao. For example, magpakatay sila ng isa, ipapunta nila yan sa slaughterhouse, and then yung remaining yan mga kabagis is doon nila katayin sa mismong area nila. So meaning to say, hindi naka-income yung munisipyo dyan sa ibang kinakatay nila. So yung pinakatay nila sa munisipyo, yun lang yung maka-income yung munisipyo or yung city natin, kung tutuusin, no. So kaya ko napansin ito at gusto kong i-share kasi marami kasing ganyan na gawain dito sa area namin. So mayroong time na yung isang kumuha ng baboy ko, napagsabihan ko mga kabagis. Gusto ko lang i-share, no. Napagsabihan ko kasi nga
once tapos na siyang matimbang, tapos na siyang makatay lahat-lahat, then supposed to be, ibigay na nila yung bayad. Kasi yun naman talaga yung standard na lakaran or paraan upang gawin mo yung business na ganon, na ikaw yung middleman. Ang nangyari kasi, pabalikin ka pa. For example, natapos na lahat-lahat, yung kinatay sa area nila, natimbang na ng alas 12, sabihin na ibenta mo na namin to, sir, tapos balikan mo na lang ng 4 to 5 p.m. So ako naman ngayon, kasi hindi naman to bago sa akin mga kabagis, matagal na, ilang buwan na tayong nag-aalaga, ilang buwan na rin tayong napapakatay, matagal nang gawain nila to. So ako kahapon, doon ako nag-voice out, nagbigay ng feedback, nag-react sa ganyang pamamaraan nila. Sabi ko sa kanila mga kabagis na dahil suki naman tayo as may feedback sa ganitong kuwan, after ninyong matimbang yung ating baboy, dapat bigay nyo kaagad yung bayad. Kasi hindi naman yan binibili namin yung mga feeds namin, sabihin namin kunin muna namin tong feeds, balikan nyo na lamang yung bayad namin sa hapon. Hindi ganyan. Dapat after matimbang, bayad ka agad. Dito na yung feeds ko mga kabagis. Tuloy natin. Mga kabagis, nandito na. So ito, 4 na Ultra Pack tapos 2 Bimig Expert na grower is 8,160. So parang yung benta natin kahapon, binili lang din natin ng feeds, which is maganda kabagis para meron tayong pondo. So balik tayo dun sa topic, So noon, sinabihan ko yung middleman, yung suki namin yun matagal na. Sila yung taga bili mga kabagis. So sabi ko, right after ninyong matimbang, dapat konting consideration naman na huwag nyo nang pabalikin yung mga customer ninyo. Kasi sa side namin, napakalayo ng lungsod na yon, malayo sa area ko, magmumotor pa ako. And then pag left turn mo dyan galing sa highway, ang daming malalaking mga sasakyan. So talagang risky sa amin. Sabi ko, and then busy din tayo makabagis, mayroon din tayong mga ginagawa sa bahay. Sabi ko, once pinuntahan na, tiningnan yung timbang, okay na, ibigay nyo naman. Sabi ko, ganito talaga yung setup namin. Sabi ko, hindi naman sa karapatan din namin ng mga customer ninyo magbigay ng feedback. But wag ninyong masamain na sinabihan ko kayo ng ganun. Kasi ang purpose namin doon is konting konsiderasyon sa aming side. Kayo nga, yung pagkuha mismo ng mga baboy, may mga charges na mayroon na silang mga charge sa amin. Yung pagkuha ng mga baboy, supposed to be sa kanila na yan noon. Ngayon, sa may-ari na ng baboy charge mga kabagi. So halos lahat, pabor na sa kanila lahat. Sa bintahan, pabor sila. And then sa ganyan na simpleng request ko lang, nagalit sila mga kabagi. Sabi ko, wag nyo dapat, hindi nyo dapat ikagalit yan kasi karapatan din namin siguro mag-voice out na i-consider din niyo yung aming side. Pabalik-balikin ka, tapos mga 5 PM na kailangan ka pang magbiyahe, and then supposed to be yung mga ganyang oras na sa bahay ka nag-asikaso, dapat asikasuhin. So yun, nag-voice out lang tayo mga kabagis. So shout out dyan mga middleman. Kung kayo na mga viewers natin mga kabagis is nagkakatay din kayo, nagbebenta ng baboy, or din kayo, parang middleman kayo sa area ninyo, i-consider nyo naman yung binibilhan ninyo ng baboy. Sinacharge nyo na lahat. Isa pa pala, yung pagtimbang, for example, yung kilo ng baboy mo is 80, yung timbang 79 na lang yung report dyan kasi mayroon dapat minus 1 kilo. Yun yung ginagawa nila. Pabor pa rin sa mga middleman. So lahat parang nasa kanila yung pabor eh. So siguro yung mga ganyang klaseng mga request or consideration, dapat pakinggan din ninyo yung mga may-ari ng mga baboy. Kasi kung wala dyan sila, kami, wala din kayong maibenta. And then at the same time,
yung pagbili namin ng mga feeds, oh, tingnan yung mga kabagis. Hindi yan pwedeng mahatid yan dyan na bukas pakunin ng may-ari ng feeds. Yung bayad, automatic yan. Bayaran mo. Hindi yan aalis. Oh, siguro naintindihan nyo yung side ko. Hindi yan naalis yung nag-deliver ng feeds kung hindi mo babayaran. Same din siguro ng arrangement sa magbebenta tayo ng baboy. Huwag yung babalikin ninyo. Hindi naman sa atat na atat kaming makakuha ng pera namin. Ang sa amin lang yung pagod, no, yung hassle, yung risk doon everyday nagbabiyahe. So yun lang siguro mga kabagis, no. I hope na maiparating natin yan sa kanila and na no, matauhan din sila kahit pa paano.